Good day, viewers! We're so glad you're here. Let's dive into a conversation about genetically modified organisms. And let's share some ideas. And see where the discussion takes us. I am Balisnoma. I am Aligario. I am Cruz. I am Trinidad. I am Campillo. I am Apelido. And I am Obenario. And welcome to our podcast. BioTalk. And titled, Is GMO Ethical? First, let's define GMO. Yowen, what is genetically modified organism? Ang GMO, yun yung pagbabago or pag-modify ng DNA ng isang organism para makabuo ng desirable traits. Yes, Yowen. Ang tawag sa process na yun o pag-modified or pagbuo para sa desirable traits ay genetic engineering. Ang process ay involved sa pagbago o pagbuo ng bago o pagpalit o mag-delete ng isang gene. Sinabi na ni Balisnoma yung definition ng GMO, di ba? So, sino ang nakakaalam o sino ang may alam ng mga example ng connected dito sa GMO? Para mas mapalawak natin yung meaning nun. Yung luciferase plant. Luciferase plant is an example of GMO because the luciferase gene from a firefly was transformed into tobacco plant. Kasi yung genetic ng isang firefly na gusto ng kanyang tag-ilaw is nilipat sa tobacco plant nang nagresulta sa kanyang pag-glow. Tapos bukod doon is dinidiligan siya ng solution of luciferin na pag-generate, yun yung nag-generate ng light sa kanya sa isang tobacco plant. Ako rin may alam. Yung sa golden rice. Kung ikaw kumpara sa regular na bigas, mas rich sa vitamins yung golden rice. Yes, ang golden rice ay genetically modified. Kasi ang golden rice ay nagpo-produce ng beta-carotene na hindi makikita sa regular na mga rice. Ako rin actually I thought of something which is yung sinasabing so-called na anti-freeze strawberry. Yes, anti-freeze strawberry. Yun yung sa mga isda sa cold waters na nagngangalang Arctic flounder. Kinuha yung isang gene doon at inilagay doon sa strawberry upang yung strawberry ay masurvive niya kapag dumamig man yung panahon o maging taglamig sa lupa kung saan siya nakatanim. Kaya ba rich ang strawberry sa Baguio? Yes, kasi malamig nga sa Baguio, yun din yung tinutusok o yung ilalagay na gene upang masurvive ng strawberry yung lamig. Okay, now that we defined what is GMO, let us now proceed sa video clip na interview na ginawa namin regarding sa opinion ng ibang tao about sa question na, is GMO ethical? Yes, because farmers use GMO to save animals and plants. Hindi, kasi since yung mga meat ngayon, puro gamot, hindi na maganda yun sa health ng tao. Dapat yung nakukonsume natin is natural resources, dapat natural process, hindi yung puro gamot. Because yung mga kinakain natin mga meat and vegetable, ginagamitan nito ng GMO such as to kill insect and para makapag-produce ng more nutrients. Now that we finished watching the interviews, tignan naman natin kung anong opinion nila about doon. Kayo ba? Agree ba kayo doon sa mga interviews? Para sa akin, ethical. Kasi nakakatulong sa pagtaas ng production sa crop yields. Nakakabuti din sa nutrition. Kagaya na lang golden rice na merong Vitamins A. vitamin A. Okay. Yan. So, sa'yo. Well, ako din actually agree ako sa sinabi ni Cruz, ethical siya kasi nga when it comes to food security, GMO is a bigger dahil sa mga pest tsaka bacteria especially sa plants Kasi madalas na yun nga, nai-infested ng mga peste yung mga plants and GMO literally helps those plants na masurvive nila o mapaalis yung mga peste sa mga halaman. And it is one of the most best combat world hunger para sa mundo. Ako, agree ako dun sa sinabi kanina ni Cruz na ethical siya kasi nakatulong siya sa tao
Kasi yung mga halimbawa, yung mga gamot, kasi di ba mga gamot modified na yun. So, sa mga sakit, diabetes, di ba? Nakatulong siya. Lalo na rin sa environment natin. Wala bang unethical dito? I disagree. Kasi kung yung halimbawa sa animals, like chicken or sa animals na kinakain natin is modified. Paano yung mga halimbawa kung makain natin, di ba parang may side effect yun? Like, may chance na magkaroon ng some disease or cancer if nakain siya ng humans. Yes, kasi yung GMO rin kasi is like may risk. Kumbaga kasi nga GMO siya, modified. We're not sure kung safe ba ito kainin or not. So, one of the main ethical reasons or main pinoproblema ng tao kapag ginagamit o kung makain mo ng GMO is yung kanilang health. Right? Kasi mas mataas yung prone ng tao sa cancer. And kasi nga kumakain sila ng GMO. Sabagay, kasi hindi naman lahat ng tao safe. Hindi naman lahat ng kinakain ng tao safe. May pa rin. May halo pa rin. Ikaw, Jale. Sabi ni Jose yung kasi kapag kasi GMO naman ginawa sa tao ginawa yung GMO, hindi ba may implications yun? Like, much prone siya sa cancer, sa sakit, sa diseases. Hindi pa natin sure yung iba kasi hindi pa naman nasusubukan yan scientifically. So, I think yun nga, unethical siya for me. Tama. So, hati, may unethical, may ethical. So, nako-conclude ko dito kasi ethical siya kasi nakaka-help rin siya, di ba, for prevent destruction ng mga crop yields, ng mga para hindi kagad masira, di kagad anhin ng mga peste yung mga halaman, yung mga prutas, gulay. Pero unethical siya since kasi may side effect yung kinakain natin kasi lalo na yung mga gamot mostly. Kasi katulad nga na Humulin, di ba? Galing din naman sa insulin. Kulang sa tao kapag yung mga diabetes, di ba? Kulang sa insulin. Pero galing din sa may diabetes yung humulin na yun. Parang wala kasiguraduhan kung safe siya or hindi. Pero, ina-experiment pa din. Lumalaki pa din. Marami pa rin kailangang malaman na sagot kung ethical ba talaga o hindi. Pero a lot of us, some people think ethical siya, some people think na hindi. Pero it depends sa isang tao kung ayaw ba nila o gusto nila yung paggamit ng GMO. So, let us now proceed to the second question. Is it right to alter the genetic makeup of plants and animals? No, dahil ang genetic makeup ng plants and animals can cause infections. Bukod doon, wala tayong karapatan na baguhin ang genetic makeup ng plants and animals dahil sila rin may gawa nun. Kung may possibility naman na maaaring magkaroon ng infections in other sakit, it can result ng pagkamatay. Hindi. No. Kasi since puro gamot nga meron sa GMO, yung kalusugan ng tao, magiging risky. Since ang daming gamot, yung ganyan, dapat yung natitake ng tao is puro natural resources para na rin sa gulan. No, because may kanya-kanya tayong katangian. Lahat tayo, pati mga organism, may sariling DNA, iba-ibang DNA. So, bakit babaguhin yung DNA for what? To the experiment? Ngayon tapos na natin panoorin yung video. Do you guys have any comments? Sa akin, based sa sinabi ko kanina is yes. Kasi nga, sabi ko nga kanina, ethical yung GMO. So, kung natanongin ako kung tama itong pag-alter ng GMO is okay na kasi based nga din kanina yung para sa mga tao is malaking tulong siya, especially nga sa farmers dahil sa crops, mga pinoproduce nila na tinatanim nila, nakakatulong sa pagpigil ng mga pest or kung ano mang dumapo sa halaman ng pag-stop sa pag-grow ng crops. Para sa akin, yes pa din. Yes. Kasi maganda yung dulot nito lang. Gaya nga ng sabi ni Simon sa mga farmers. Malaki talaga ang tulong nito.
Based on cancer mo. Basta sa akin, Kay Krista. May close. 1, 2, 3. para sa akin, yes pa rin ako. Etiquette pa rin. Kasi, bukod sa nakakatulong ka sa farmers, nakapagpublish din ng livestock sa mga hayop. Kumbaga, mas makakabilis din yung pag-grow ng isang halaman din. Parang Dati na rin. Kasi nga, it is ano na siya ng GMO. And yun nga, kasi nga maganda yung benefits sa mga halaman at sa makakatulong din siya sa katawan. Ikaw, Yowen. Agree ako doon sa sinabi ng dalawa kasi nakakatulong siya sa livestock ng animals, growth and nutrients ng halaman, and nakakapagpataas din siya ng economic status ng isang lugar o isang bayan. Tama. Sa akin naman is ganun pa rin. Based sa sagot ko kanina kasi, since GMO siya, pwede siya mag-cause ng like sakit or some disease kasi nga napag-eksperimento ng isang animals or plants na kinakain din ng Doon na nga tayo sa sinabi ninyo kanina na nakatulong siya sa livestock ng animals, tapos sa growth and nutrients ng plants, di ba? So nandun na tayo, what if may dalang effect yun kapag kinain siya ng tao? Do you think it is still pwede pa rin ba yun? Safe ba or not? Since, kasi din yung nangyari din COVID daw. Sinabi daw galing daw sa kinain na panike. Which is, may mga article naman nagsabi, dahil din sa genetically modified organisms na yan, yung pinag-eksperimentuhan ang mga panike. Kaya nagkaroon na kumalat na disease yung which is the COVID-19. But overall, although na some of us may salungan pa rin or no, and says, hindi pa rin natin may iwasan na magawa pa rin, ma-alter pa rin yung mga living organisms such as plants and animals kasi nga marami ng tao o marami ng mga scientists or farmers ang gumagawa ng GMO, tumuturo o nag-modify ng isang organism. But yun nga, may potential na risk kapag naturuan o nagkaroon ng GMO yung isang organism such as plants and animals, which is yun na nga sa human health or sa health din ng plants or animals din naturuan. Tsaka hindi naman natin ma-identify. Magutong mo na lang yun. Tsaka hindi naman natin ma-identify if yung kinakain ba natin, kahit anong halaman or meat na kinakain natin ay may GMO, under GMO na siya. Kasi kain na lang naman tayo, di ba natin siya makikita ano ba yung pinakaiba nun sa hindi pa siya na-alter eh. Because of GMOs, could human genetic modification be next? Possible, pero mahirap siya gawin. And magiging risky din yung buhay ng tao. Like, magiging short yung buhay niya dahil nga sa puro gamot, ganun, magkaka-cancer siya. Maaaring magkaroon ng cancers or other illness na possible na mamatay isang human. Possible, kung pwede siya sa animals, pwede rin siya sa tao. But, nagkakos ito ng cancer, possible din na kung mag-success ito, possible na maikli lang ang buhay ng gagamitan ng GMO. Based sa video, anong opinion niyo about it? Yowen? Para sa akin, I think possible na ma-modify din ang isang tao. Kasi, kung sa hayop, sa halaman o sa ibang bagay, o sa iba, na ma-modify din. Paano pa kaya sa tao? Pero hindi ko naman sinasabi ngayon sa future kasi humingin din natin na lumalaki na rin yung technology, dumadami na rin yung technology. So, possible na ma-modify din yung isang tao sa mga susunod na tao. Possible din yung sagot ko dun. Kasi may magandang epekto ito lalo sa medisina. Halimbawa na lang,
maaaring gamitin ng genetic modification para alisin ng genes na nagdudulot ng sakit tulad ng sickle cell anemia. Oh, yes. Mas mag-benefits. Matutulungan din kasi yung tao kapag naano siya ng GMO. Kung yung GMO na itutulong sa kanya is ma-help na maiwasan o matanggal yung sakit na nasa kanya. Just like you said na pwede din sa cancer. Well, now then is, yes, at this point, it's definitely possible na dahil sa mga research and mga testings na ginawa na. Nagawa na nga, tulad nga sabi niyo, nagawa na siya sa mga crops, mga halaman na. Pero ang meron pa rin catch kasi nga, itong pag ang human genetic modification is pa siya, it's still in the early stage of testing. Okay, for me naman, it is happening na talaga. I read this article kasi napadaan lang naman sa newsfeed ko. Curious kasi ako kay Dari the Sheep eh. Research ako nung ano pa yung mga na-clone na. May sheep na, may aso na. Ang nag-successful yung aside kay Dali, yung monkey. Nakalimutan ko yung name nila eh. Pero successful yun. Tapos may isang article lang napadaan doon dahil na-curious. Di ba curious ka lang talaga lumalabas newsfeed. So makto siya. Article na yun about sa na-clone na baby boy. Walang name, hindi na-specify kung anong name ng baby na yun, pero baby boy, na-clone siya, pero hindi tumagal, pareho silang namatay. So, nangyayari na siya. Sabi rin kanina ni Cruz, yung mga gamot, sa mga, hindi naman sa, yung mga transgender people. Diba yung lalo na diba mga lalaki nagpapapalit ng syempre hormones nila, ibang hormones ng lalaki sa babae, diba? Kaya ang mamuscle, diba, ang bubrod ng chest, yung boses, may iniinom silang pills na which is nagpapabago ng hormones nila na nagiging slim sila, hindi sila ganun ka-hairy. Ayun, nagpapalaki din ng nila kung yung breast nila. Okay guys, I think. Sa house ko lang. Uncounted rin ba yun pag nagpapareto ka? Modified. Operation siya. Operation siya. Walang genes, walang nabago. Ano lang, physical appearance na. Dinagdag sa panlabas. Yun yun. So, as we think all of it na it is possible na and yun nangyayari na siya as the day goes by. Yeah. Ganun din. Possible din talaga yung sa tao, yung sa GMO. And yun nga, may malaking risk, may mga risks. Kasi nga, kagaya ng sinabi ni Kizea, may namamatay and also may potential na magamit din yung GMO na naituro or na napasok man sa isang tao and can help sa enhancement ng mga genes or mabago yung anong gustong baguhin sa tao yun na gusto mo. To end this discussion, I want to ask you guys what have you learned about the topic we've discussed. I'll go first. Para sa akin is GMO is both side good and bad. Bakit? Good siya sa mga farmers, nakaka-help siya sa environment, and syempre na-improve niya yung mga bagay na kailangan natin, mga resources natin. Pero syempre, lahat ng maganda is may kapalit ng kasama. Example sa mga humans, kung mga karne na ma-modify, nakakain natin. Syempre, hindi natin alam kung good pa rin ba siya kainin since na-experiment na siya, and kung syempre may side effect yun since napag-experiment lang yung isang pagkain or isang bagay. Totoo na ako this, hindi, para sa akin natutunan ko is, hindi natin maiwasan na, ma-modify ng mga bagay-bagay. Kasi, lalo sa halaman, sa mga hayop, and ito yung sinabi ko kanina sa, yung papunta na sa tao. Kasi, lalo na ngayon, di ba, tumataas ng technology natin, hindi na rin natin mapipigilan ang pag-iisip ng tao, lalo na tumatanda tayo, so lumalawak na yung pag-iisip ng tao. Marami na silang bagay-bagay na pwedeng magawa. Natutunan ko dito
unti na binabago ng tao ang nature sa pamamagitan ng selective breeding, hybridization. Ayan. Para sa natutunan ko sa mga napag-usapan namin, there are bad and there are good traits nga na pwedeng makuha dito sa modifications na ginagawa ng mga tao, but masyado pang maaga and hindi naman sa parang huwag gawin, pero it's still early and parang marami pang catch and marami pang downsides, kumbaga, especially kung gagawin ang human modification. So, ayun nga, yung natutunan ko sa topic na to is, what is GMO? Yun na nga yung sinabi nila na pag-modify ng gene ng isang organism para makabuo ng desired traits gusto ng tao or ng para sa environment. Ganun. For me, di ba, nasabi na nga din naman nila halos lahat. Hindi natin hindi maiiwasan lalo ng mga scientists sa mga farmers, lahat ng mga nangangailangan na hindi mag-modify ng mga crops na yan. Kasi nakakatulong din yan pero at the same time kasi may risk siya. Di ba? Paano yung mga side effects, no? Na paano kapag hindi naging successful na tapos nakain pala ng tao? Parang, okay naman mag-modify, pwede naman. Pero huwag kami super nasosobra siya. Na kagaya ng nangyari ng 2019, di ba? Baka, kakalat pa siya. Ayun. Sa akin, I do learn a lot. No? Although, hindi natin mapipigilan. O kung ayaw man ng iba sa atin na about sa GMO, is wala tayong choice or wala talaga tayong choice na mapigilan pa to sapagkat it usually helps din naman sa lahat ng bagay-bagay or sa mga living organisms na maprotektahan or mas ma-improve o ma-enhance pa yung kanilang traits. And ayun, hindi talaga natin siya mapipigilan, but at the same time din kasi yun nga, masyado pa rin siyang risky. It needs more researches about sa pagte-take ng GMO or pag-i-insert ng GMO sa mga living organisms. Tsaka ako kasi personally, I do eat a lot of GMOs, mga processed foods. Yan. It's like GMOs, di ba? Hot dogs, and mga frozen foods yan, GMOs yan. And yun nga, masarap nga siya, but at the same time, it has risk factors or risk health sa atin as humans. And yun nga, hindi natin mapipigilan yun since it helps naman, no? Nakakatulong pa rin kasi siya kasi may napoprovide pa rin na pagkain para sa katauhan. Kagaya nga ng sinabi ni Thanos kung MCU fan ka, the hardest choice requires the strongest wills. Yes. Yeah. Kaya kahit gaano man kahirap or kahit tanggalin kasi natin yung GMO na yan, hindi pa rin yan mas mahihirapan lang tayo na mag-survive kasi nga wala tayong makain if walang GMO. Wala tayong makakain na marami o wala tayong maproproduce na crops na marami kasi nga yung GMO mawala man o hindi na magamit, mahihirapan ang isang komunidad na mag-survive. And yun nga, as GMO kasi, it helps really the community or the bansa or the city. And that's my conclusion about it. Once again, I am Balisno. I am Aligario. I am Cruz. I am Trinidad. I am Campilio. I am Apelido. And I am Obetario. And this is BioTalk. Thank you for watching and listening. How about you? What have you learned in this video? Okay na.